Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 13, 2025, Saturday. Habang lumilipas ang araw, mas lalong lumilinaw ang potensyal na development ng isang panibagong sistema na manggagaling sa may timog silangan ng bansa at tumataas ang chance na ito ay maging bagyo bago magpasko. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, shear line pa din ang umiiral sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, habang ang Northeast Monsoon ang dominante sa natitirang bahagi ng Luzon. Kaya asahan ang sunod-sunod na buhos sa mga baybaying nakaharap sa Pacific at mga bulubunduking lugar. At panakanakang thunderstorm kung saan kumakapalang ulap na hinihila ng shear line. Sa mga probinsyang inuulan ng amihan, mas madalas ang tuloy-tuloy na mahihina hanggang katamtamang ulan kesa sa biglaang bugso. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque at Romblon, maulap ang kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorm dahil sa shear line. Posibleng maging tuloy-tuloy ang ulan kapag sumabay ang convergence sa silangang baybayin ng Samar at Bicol, kaya inaasahan ng mas basang hapon hanggang gabi. Kung magtatagal ang mga buhos, may posibilidad ng flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga gilid ng bundok at kahabaan ng ilog. Sa Quezon, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan na mas malawak at mas matagal dahil sa northeast monsoon. Bagamat hindi kasing lakas ng thunderstorm impact, pwedeng umabot sa katamtamang lakas ang ulan sa ilang oras at muling uulit sa gabi. Mas ramdam ito sa mga bayan sa kahabaan ng Pacific side. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang langit na may kalat-kalat na ambon at light rains dala ng amihan. Hindi inaasahang malakihang ulan, ngunit posibleng magdulot ng madulas na kalsada sa mga oras ng bahagyang pag-ulan. Karaniwang mas presko ang hangin tuwing umaga at gabi. Sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa easterlies. Tipikal ang maalinsangang tanghali na sinusundan ng mga biglaang buhos sa bandang hapon o gabi. Kung bubuo ang mas matitinding thunderstorm cell, maaaring magdala ng biglaang pagbaha sa mga mababang lugar. Sa lagay naman ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula northeast, kaya moderate to rough ang alon sa pagitan ng 1.5 hanggang 3.1 meters. Sa silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, katamtamang northeast wind na magdudulot ng moderate seas mula 1.5 hanggang 2.5 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng northeast flow at slight to moderate ang alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ang mga bangkang nakaharap sa Pacific ay dapat asahang mas maalon kumpara sa loob ng mga bay at channel. Update naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential. Sa week 1 mula December 12 hanggang December 18, walang nakikitang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Ang kabuuang guidance ay nagbumungkahing manipis ang chance ng pagbuo ng bagong sirkulasyon. Kaya hindi inaasahan ang development ng bagyo sa unang linggong ito. Sa kabila nito, nananatiling aktibo ang shear line at amihan kaya nagpapatuloy ang ulan sa silangan. Para sa week 2, nagpapahiwatig ang forecast model na isang TCLV-1 ang maaaring lumitaw sa timog silangan ng Philippine Area of Responsibility na may mababang posibilidad ng pag-develop bilang ganap na tropical cyclone sa week 2. Ito ang paunang signal ng umiiral na broad-scale moisture na umaakyat mula Equatorial Pacific patungo sa Philippine Sea. Ngunit sa ngayon ay hindi pa robust ang core na kailangan para sa mabilis na intensification. Now, kung titingnan natin ang simulation forecast gamit ang GFS sa week 2, pagsapit ng around December 19, lumilitaw sa guidance ang isang low pressure system sa tibok silangan ng bansa na unti-unting kikilos pahilagang kanluran. Sa projection ng Global Model Run, pagsapit ng Sunday, December 21, posible nitong daplisan ang paligid ng Eastern Samar kung saan ang mas malinaw na epekto ay mula sa outer rain bands kesa sa mismong wind core. Hindi inaalis ang landfall scenario sa extreme case, ngunit sa kasalukuyang takbo ng datos, mas nangingibabaw ang recurve na ruta pahilaga at kalaunay pahilagang silangan. Sa track spread at ensemble view sa Google DeepMind Ensemble, nakilala sa masulidong long-range pattern recognition, may mga member model na nagpapakita na tumatawid sa Northern Mindanao, Visayas o kahit Southern Luzon. Ngunit marami ring track ang agad na lumilihis pahilagang silangan bago pa man ganap na dumikit sa kalupaan. Sa madaling sabi, hati ang mga member model, isang kumpol ang dumidikit sa silangang baybayin at isa pang kumpol ang umiiwas palaot. Habang malayo pa ang petsa, inaasahan ang araw-araw na pagbabago ng confidence cone.
Ang posibleng intensity window kung tuluyang mag-organize ang sirkulasyon, ang kasalukuyang environmental shear at amihan surge ay pumipigil sa mabilis na paglalim. Kaya may posibilidad na manatili ito sa antas ng tropical depression hanggang tropical storm. Kung sakali mang umabot sa threshold ng tropical depression sa loob ng PAR, ang susunod na pangalang ibibigay dito ng pag-asa ay Yasmin. Sa ngayon, walang malinaw na indikasyon ng pag-angat lampas dito habang mataas ang vertical wind shear sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. At sinasabi din na rain focus ito kaysa wind focus sa anumang lapit sa silangang seaboard. Ang pangunahing epekto ay ulan, ang shear line ang magsisilbing trend na maghahatid ng moisture sa Bicol at Eastern Visayas at maaaring magdulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Sa mga araw na mas malakas ang northeast surge, umaabot ang ulan hanggang Marinduque at Romblon at kung hihila pa pakanluran, pwedeng sumagi ang mga ulap-ulan sa Western Visayas. Short take sa hangin sa ngayon, kung pagbabantayan ng konsensus, mababa ang chance ng matataas na wind signal sa unang bugso ng guide. Kung sakaling mag-assign man sa mga susunod na araw, inaasahang nasa pinakamababang antas at lokal lang sa mga baybaying direktang nakaharap sa Pacific. Mas dapat paghandaan ang sustained na pag-ulan kaysa sustained na malalakas na hangin, lalo na't umiira lang northeast monsoon na nag-aambag ng tuloy-tuloy na moisture at shear sa rehiyon. Ito naman yung interplay kung bakit ganito ang kilos. Tatlong salik ang nagtutulak sa pattern. Una, ang init ng dagat sa Philippine Sea na sapat para isustain ang pagkakaroon ng makakapal na ulap. Pangalawa, ang vertical wind shear mula sa amihan na humihiwalay sa convection at sentro kaya hirap ang core na mag-develop agad. Pangatlo, ang shear line mismo na nagtitipo ng low-level convergence sa kahabaan ng silangang baybayin ng Luzon at Visayas na siyang dahilan kung bakit mas tuloy-tuloy ang ulan kahit hindi lumalakas ang hangin sa ibabaw. Uulitin natin, inaasahan sa susunod na mga araw magpapatuloy ang shear line rain belt sa Bicol at Eastern Visayas habang ang amihan ay magdadala ng pira-pirasong light rains sa malaking bahagi ng Luzon. Sa dagat, inaasahan ng moderate to rough sea sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa tropiko, walang inaasahang bagyo sa pagitan ng December 12 at December 18. Sa window ng December 19 pataas, may low pressure signal sa timog silangan na may posibilidad na lumapit at lumihis pahilagang silangan kesa dumiretso sa malalim na landfall. At kung mag-develop man, ang posibilidad na antas nito ay tropical depression o tropical storm lamang. Patuloy po tayong tumutok sa mga susunod na updates para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa paparating na sama ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at palagi po tayong mag-ingat.